gulo, sir, mangyayari kung panahon ni President Digong? What would he have done pag may mga ganito? Hindi mangyayari yun kasi hindi siya nakikialam. If you remember, dun sa speakership row, bumaba siya sa SONA, hindi niya alam bago na pala speaker. Hindi niya alam yan. Ayaw niya makialam talaga. Obviously, sir, mainit yung ulo niya nun. Muntik pa mag-walk out sa sarili ng SONA. Kasi nga, hindi niya alam kung anong nangyari. Kaya, pero dito, ay nakikialam kasi ang Malacanang dito. Pero yung kay Senator Cayetano po, yung speakership raw, yung supposed term sharing kay Lord Alan Velasco, mukhang miniting sila ni Pangulo pagkatapos at nag-sorry si Senator Cayetano, Congressman Cayetano sa kanya. Are you privy to the details of that meeting, sir? Ang alam ko, kasi nandun ako nung pumunta yung tatlo Opo. Parang, kasi ayaw makikialam nga ni Presidente Duterte, pero nakiusap sila kung pwedeng ayusin. So, napagkasunduan nila, ang naitsapwera doon si Martin Supposed to be, he had the numbers. Pero yung dalawa, ang lumabas na, sila nakinabang doon sa meeting. Dahil term sharing, pero hindi naman sinunod din Kaya nagkagulo sila. Sir, for the first time, maraming nag-agree sa inyo na mga nasa kabilang hanay, yung sinabi nyo na hindi kayo naniniwala na kumbaga pinag-iinitan ng ang dating majority. Hindi, kailangan in context. Ang sinasabi ko doon, kasi parang meron tinitira diyan sa majority. Sabi, ang context doon, kung talagang may kaso yan, regardless of whether majority or minority, dapat talagang kasuhan. Yun ang context doon. So sinasabi ninyo, pero ibang opinion nyo, of course, kay Senator Bato. Yung sinasabi po ninyo, it's pre-existing na yung mga kasong ito bago pa nangyari itong gulo sa Senado. Correct. Alright. Kaya lang, alam po ninyo, ganito yan Ang tingin ko dyan, nagsimula lahat yan. Kasi ang pinag-uusapan yung away sa Senado. Pero kailangan hanapin natin yung ugat. Ang pinaka-ugat talaga niyan, nung nakialam ang Presidente, doon sa kaso ni Presidente Duterte at saka nung nag-initiate sila ng impeachment. Talagang ang tingin ko dyan, ang balak talaga nila ay i-disqualify si Inday Sara. At since si Presidente Duterte ang pinakamatinding influencer para sa kanyang anak, kailangan mawala rin siya. Doon nagsimula yan Kung hindi nakialam ang Presidente Marcos Jr. dito, wala sana yan. Kung sinunod niya lang yung paulit-ulit niyang payag na walang jurisdiction ang ICC, na hindi siya makikialam. In fact, he said, I will not, ano sabi niya? We will not cooperate in whatever form or shape. Sinabi niya rin na, kasi tinanong siya ng diretsan, pag meron bang warrant of arrest, isi-serve niyo. Hindi. Ang problema, bumaliktad siya. Doon nagsimula yan Yung gulong yan. Kailan yung, ano yung huling words na exchange ninyo ni dating Pangulong Duterte? Hindi kami nagkausap kasi nasa Hong Kong ako noon. Ang problema, nung mag-meeting sila, wala ako. Kasi tumatawag siya sa akin ng tanghali. Hindi ko naman napansin. Yung pala nag-meeting sila nung gabi. Nalaman ko na lang yung desisyon niya nung siguro mga pasado 12:00 na ng gabi. Kaya nga hinabol ko siya sa airport. Pabalik. Kasi gusto ko siyang pigilan. Pero nabalitaan nyo na meron? Hindi, alam ko. Kaya nagpunta nga kami doon. Nung araw din yon. I remember, di ba 9 yon? 11 siya inaresto, di ba? 9 yung event So nagkawayan lang kami. Nasa stage ako, nasa baba Dahil nagtitiktok ako noon, kaya kawayan lang kami. Nagsisinyasa kami, magkikita kami ng gabi. Pero hindi kami nagkita Tapos the following day, nag-text siya. Hindi ko naman napansin. Nalaman ko na lang nung gabi. Inaantay ko yung tawag niya. Nag-close door meeting daw sila. Kasi ang balak ko sana, sasabihin ko sa kanya, pakiusapan ko siya, pumirme ko muna ng 2 araw. Kasi ang balak ko noon. Sa Hong Kong? Sa Hong Kong. Kasi talagang ayaw niyang pumayag lahat. Gusto siyang, di ba, maraming mga offers sa China. Pero ayaw niya, hindi, pumunta ako noon. Ako, I wanted to tell him na, 2 araw ka muna rito, hayaan mo munang may gagawin ako sa Maynila. Kasi gusto kong kausapin yung mga grupo na salubungin natin. I was hoping na we could raise mga
2 milyon na tao para salubungin siya. Pero hindi nga nangyari yun dahil hindi kami nagkita. Pagdating ko, nasa Villamor na siya. 2 araw. Hindi nyo nasabi kay Senador Go na kanyang na i-advise na huwag mo na tumuloy. Hindi. Bakit nga ba siya tumuloy umuwi? Hindi, kasi hindi ba, inanaw siya nung nag-speech siya. Sinabi Kung niya. aarestuin ako, Sinabi niya naman, di ba? ganun siya. Oo. Pag sinabi niya, gagawin niya. Wala makakapigil sa kanya. Kung nandun po kayo doon sa, may mga videos po na nakikita natin na si General Torre ay hinihila na itong si Martin Delgra at nag-final na ng issue na final warning kay Secretary Mejaldea, no? Kung nandun kayo, what would you have done, sir? Ako, susuntugin ko si Presidente Duterte para tumumba. That's the only way to stop them from bringing him to the plane. Dadali mo siya sa ospital. Di ba? Kasi pag tumumba yung presidente ron, paano mo? Siyempre, titingnan mo kung anong nangyari sa kanya. Baka naman pag-iisin nung kayo yung O sapatin, hindi sir. na bali, okay lang yun. It doesn't matter. Kasi ang purpose mo doon, pigilan. Kasi pag yun hindi mo napigilan, talagang iakit sa aeroplano yun. Pero kung may nangyari sa kanya doon, they will be forced to bring him to the hospital. Parang, okay. Attorney Panelo, sabi ng Malacanang, parang sa mga nangyaring gulo sa Senado, and because of Bato's escape, lumalabas na parang nagiging biktima rin daw si Pangulong Duterte dito kasi sumasama yung paningin ng mga accomplices ni Pangulong Duterte sa mata ng ICC. I don't think so. Kasi from the very beginning naman, talagang mali yung ginawa nila kay Presidente Duterte. At kung ano pang gagawin nila sa mga tinatawag na co-conspirators, ganoon din yun. Ang pinaka-issue talaga yan, merong bang kapangyarihan sila sa atin? At tayo ba susuko ba natin ang sobereintiya natin sa isang dayuhan? Hindi ba natin susundin yung ating saligang batas? Alam mo, ginagamit palagi na yung Republic Act 9851. Diba? Sabi nila, hindi. Under that law, may option na sumuko. Teka muna, hindi nyo binabasang maigi yung batas. Tingnan mo batas. Nakalagay doon, in the interest of justice, saka mo papasok yung option. O, tanongin natin sarili, is it in the interest of justice that we surrender a Filipino citizen charged of committing a crime in this country against a fellow citizen? Is that in the interest of justice? Is it in the interest of justice that we allow a foreign tribunal to try a Filipino citizen, effectively surrendering our country's sovereignty? Kasi malaya tayo, may sarili tayong sistema legal. Bakit natin pumapayag ng gano'n? Ano po ang inyong... Maliban pa, may dadagdag ako. Yung paragraph na yon, in the interest of justice, tapos sinasabi na you can surrender o extradite. Nakalagay pa rin sa baba, in accordance with law. Bakit nilagay yun? Kasi nga, under the Constitution, you cannot deprive a person ng kanyang liberty or kalayaan nang hindi ka papasok sa due process. Madalit sabi, yun ang titingnan mo muna kung ano sinasabi ng Constitution. Walang mamamayan na bibigyan mo ng pag-aaresto nang hindi daraan muna sa isang pamamaraan na bibigyan mo siya ng pagkakataon na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Sa ICC, hindi ko gagawin yan Dito lang sa atin. Kasi under the Constitution, bago magkaroon ng warrant of arrest, papile ka mo. Yung head ngayon, ubod ng yabang. At sobrang yabang. Hindi ko akalain na kaibigan ko ito Pero yung ginawa niya talaga napakasama at hindi karapat-dapat na maupo sa Senado yung mga ganyang klaseng sinasabing public servant. Ayan. Ito sa pagpapatuloy, Attorney Sal, no wonder the previous head of the Blue Ribbon Committee did not want to issue summons to the former Marines and subject them to an investigation. In addition to absolving the chief executive and former Speaker of the House from liability on the biggest heist of the century without calling them to appear before the committee, with the Gatchalian group naming one of its own who is notoriously known for advocating the bending or breaking of a law to get a desired result as the new chairman of the BRC and who has pompously threatened to arrest senators who will attempt to convene a separate Blue Ribbon Committee hearing.
The country is now faced with a destructive and odious Senate gridlock. Yan po ang last part. O yan. Alam nyo, meron bagong, yung ginaganap ngayon. Ang problema, yung head ngayon, ubod ng yabang. At sobrang yabang. Hindi ko akalain na, kaibigan ko ito eh. Pero yung ginawa niya talaga napakasama at hindi karapat dapat na maupo sa Senado yung mga ganyang klaseng sinasabing public servant. O kaya, tinabi mo. Dahil maraming pumuna sa kanya, napuwersa siyang humingi ng tawad. Hindi mo sabi niya, pwelyuhan ko kayo. Humingi, ang yabang. Ay, sobra. Samantalang siya, kilalang-kilala siya. Notorious nga ang kanyang, ang kanyang pangalan na number 1 na bender, breaker ng batas. Di ba sabi niya, pwede natin baluktutin ang batas. Pag ito ay makakabuti. Kaya, tinusiran sila. Kaya kayo kasi. Akala nyo pag nandiyan sa radyo at pumuporma ng anti-government, akala nyo, pinagtatanggol na at sinusulong niya ang kapakanan ng bayan. Nako, ang dami nang bola dyan, ang dami nang budol. Kaya huwag kayo magpapapaniwala sa mga ganyang tao. Tingnan natin kung anong gagawin. Tingnan mo na, wala yung 18 marino, no? Hindi nagpunta. Yes, Atty. Kakaano lang na balita, Attorney Sala, nakarating na daw sa Senado, Attorney Sal, yung 18X, yung Brave 18 kasama si Senator Robin Hood Padilla, Attorney Sal. So, di ba buti? Anyway, tuloy ko. Kaya naman pala, itong mga nandiyan sa Blue Ribbon, yung unang Blue Ribbon, yung pinapangunahan niya, ni Laxi. Si Laxi Boy. Kaya pala, ayaw niya ipatawag, ang tindi pala. Ang tindi pala ng mga sasambulat ng mga di umanong pagtanggap ng mali-malitang pera. Kaya pala, inaabswelto niya, hindi pa nga nagbibista, inaabswelto niya na si Martin Romualdez, si Presidente Marcos Jr., sa halip na buksan niya yung komite para mag-imbestiga. Nauna na yung paghatol. Di ba sabi niya doon sa Lingolo, kaya di ba napula ako si Rito sa programa natin. Dahil sabi niya, kailangan bago kayo patawag yan, tingnan ko muna kung nagsasabi ng katotohanan yan. Sus Maria Josep. Kaya nga mag-iimbestiga para alamin mo katotohanan. Bakit nauna yata yung... Kaya yung pala, ayaw ninyo. Dahil maraming lalabas ng mga sekreto, lalabas ng mga katiwadian. But kaya na sinabi ko, well, the presumption of innocence will always apply. But hindi nyo matatakasan ang mga tao magbibigay kagad ng kahatulan. Kasi lalong-lalo na kung kapanipaniwala ang mga pagsasalaysay ng mga ito na kumpleto ang mga paglalarawan nila. At nagtutugma-tugma, sabi ko nga sa inyo, mahirap pong gumawa ng script kung 18. Mas madaling gumawa ng script kung 1-2 lang. Pag 18, magkakamali ka. Pero hindi. May kanya-kanya silang istorya. Tsaka mahalaga, ganito huwag niyong kalimutan na hindi naman original itong 18 ito. Hindi naman sila ang una naglabas nito Sino muna naglabas? Yung boss nila. Kasi ito yung mga dating bodyguards, drivers, messengers ni Saldico. Si Saldico ang una naglabas na nag-deliver siya ng pera. Kay Presidente Marcos Jr., kay Martin Romualdez, at binabalidate lang ng mga ito. Hindi lang pala yung dalawa, ugod na lang yung dami. Naubos nga ang pera natin, di ba? Yan. Kaya pala, ngayon naiintindihan natin kung bakit kayo gustong magpalit ng liderato. Hindi lahat
Kasi sa 24, eh, talagang merong mga pusakal na mga mga hindi ka nais-nais na. But meron din naman kahit papano, may mga naninindigan. Mm. Pero kukunti lang po yun eh. So anyway, Yes, attorney. tingnan natin. Gusto kong marinig kung ano na nangyari ngayon dyan sa ano. Pa-reportin mo yung